Your love is like a radiant diamond bursting inside us. We cannot contain. Your love will surely come find us like blazing wildfire, singing your name. God of mercy, sweet love of mine, I have surrendered to your design. May this offering stretch across the skies. These hallelujahs be multiplied. Your love is like radiant diamond bursting inside us. We cannot contain. Your love will surely come find us like blazing wildfire, singing your name. God of mercy, sweet love of mine, I have surrendered to your design. May this offering stretch across the sky. These hallelujahs be multiplied. God of mercy, sweet love of mine, and I have surrendered to your design. May this offering stretch across the sky. These hallelujahs be multiplied. These hallelujahs be multiplied. Run wild, live free, love strong. Are the walls to lock you in or to keep others away? And if the doors are to be open, would you leave or would you stay? Oh, the comfort of your misery you cherish daily. You cherish daily, and you haven't started dreaming 'cause you're still fast asleep. You're fast asleep. Don't you wanna run wild, live free, and love strong? You and me. You're a lion full of power who forgot how to roar. Yeah! You're an eagle full of beauty, but you can't seem to soar. No. Will you return to the garden where you were first made whole? Oh. And will you turn to the one who can liberate your soul?
all depends what direction. Some people run from fear, some from their own reflection. Some people run their mouth, some people run their house, ruling with the heart of a tyrant. Some people run their block, but shots with the fofo firing. That's the environment, what we were raised, living like lions but trapped in a cage. Back to a Mongo day with the blood of a king, with the heart of a slave. Don't you wanna run? Run wild, live free, love strong, you and me. Run wild, live free, and love strong. To every soul locked in the cage, in the prison of your past mistakes, you know there's no time left to waste. Yeah, you can make your great escape. We're made to run wild, run wild, run wild. We're made to run wild, run wild, run wild. We're made to run wild, run wild, run wild. We're made to run wild, run wild. To every soul out in a cage, yeah, you can make your great escape. We're made to run wild, live free, love strong, you and me. All the sights and sounds you've created, we stand. All that you've designed, the imagery defined. All the nights and days, and the evening skies. All your love surrounds, even beneath the ground. Open up my eyes and there it was, astounded by your grace and there is light. I open up my eyes and there it was, astounded by your grace and there is light. I put my praise on, I put my praise on, I put my praise on, I put my praise on. Let the earth be filled as your beauty revealed. Oh, the life you made, every void disappeared from the heights to depths. Lord, your love connects. Good morning po sa ating lahat. Ayan, pwede pang i-greet ninyo yung mga katabi ninyo. Good morning! Ayan. Yes! Today is Sunday. Ayan, so every Sunday talaga, we are excited. Napansin nyo ba, merong changes na nangyari dun sa ano natin? Dun sa reservation. Tama. Ayan, so let me announce na din, don't worry, this coming first week of August, we'll be having our 2 services. Amen po ba? Ayan, so let me greet din po yung mga nasa live. Good morning po sa ating lahat. Ayan, may I ask that you share this video. Share nyo po sa mga group chat ninyo, sa mga families ninyo, and of course, sa timeline po ninyo. Imagine po yung friends ng bawat isa, 1,000. Tama? Especially sa Facebook. Di ba? Pag makikita nyo, iilan na lang yung less than 1,000 ng friends sa Facebook. I think sa akin, mga 700
700. Ayaw nila maniwala. O, nasa 700 or 800 lang yung yung friends ko. Pero imagine sharing this live dun sa timeline ninyo. Ibig sabihin, meron tayong potential na makakakita 1,000 yung friends ninyo. Tama? And so let me encourage everyone po na i-share ang kanilang video na ito, ang ating live. Ayan. And of course, bago tayo magsimula, let's start this with a prayer. So, ayan. So may I ask everyone to bow down their heads. Come on, let's all bow down our heads. Ganun din po sa mga nasa bahay. Join us po sa ating panalangin. Heavenly Father, Lord, good morning. Thank you very much for today, this wonderful Sunday. Father, we are excited ngayong Sunday na mag-worship and have fellowship sa inyo and ganun din po with one another. Father, I pray that you bless po yung mga nandirito, yung mga tao, Panginoon, na nanonood. Lord, yung kanilang mga families, continue to bless them, Lord God. Ganun din po yung mga nag-sacrifice na pumunta dito sa Sunday service. Father, I pray for the Philippines, so Lord God, yung economy namin, ang aming mga leaders, Father, from the President to the barangay captain, Father, I pray, Panginoon, that your will be upon us. Lord, na yung gagawin po namin as a country will glorify your name. Tulungan niyo po kami to stand up on what is right, on what is true. Lord, pag meron pong bill or mga law na gusto nilang ipapasa, Father, help us to have that wisdom on how to counter it, Lord, if it's not for your will. And Lord, I pray din, Panginoon, sa mga OFWs, Father, we pray na ikaw ang tumulong sa mga families outside the Philippines. Alam po namin na mahirap yung mag-work, na hindi mo kasama ang pamilya mo. Father, we pray for them, bless them, strengthen them, Panginoon, kapag nanghihina sila sa kanilang faith. Lord, bless them, Lord God, para mag-grow pa sila, Lord, especially sa finances, dahil yun yung reason, Panginoon, kung bakit sila lumalabas sa bansang ito. Father, I pray po na continue to bless yung mga families ng mga ito. And at the same time, Father, we just want to pray for the missionaries and the people outside sharing the word, O Lord God. And at the same time, we just also want to pray for cell multiplication sa loob ng simbahan na ito. Father, we claim it in the name of Jesus. We believe, O Lord God, that these cell groups will be the key to multiply, Panginoon, ang tao, Panginoon, at Lord, ma-expand namin yung kingdom mo, Father, na pumasok sa isipan namin that we are ambassadors of Christ and we represent you, Lord God, dito sa lupa. And Father, etong mga cell groups na ito, ang key, Panginoon, para ma-reach out yung mga families, yung mga friends, the community. Lord, we believe, Panginoon, na itong cell group na ito ang magiging susi sa paglago ng simbahan na rin na ito. Father, we believe, Lord God, na i-bless mo yung mga leaders, yung mga cell leaders, Panginoon, who are giving their time, their effort, their resources, Panginoon, in order to multiply yung mga cell groups nila. Father, we pray and we believe on the things that you're about to do sa mga cell groups na ito. And we just want to offer you ang Sunday service namin na ito. And we are excited. Continue to open and prepare our hearts, our minds, that we will receive more from you. And this we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Sarap po mag-pray. So, ang gagwapo at ang gaganda nyo kahit naka-face mask kayo. Yan. So, yung mga ngiti ng mata nyo is ngiting-ngiti talaga. So, come on, let's stand. Tayo ay tumayo. Alam ko, we are here to worship the Lord. Amen. Amen. Alam ko, handa na yung mga puso natin to give our worship, our praise, and to receive the word of the Lord today. Amen. Amen. Lahat nga ng anak ng Panginoon magsabi ng Amen! Amen. Yes! Yeah! Come on! Come on, if you want to bring your best worship, come on, give Him praise!
on, as we declare that God is reigning in this church. Amen. If you want to declare your worship and your praise, come on. Sing it out loud to the Lord today. Hallelujah. God is with us. Amen. Yeah. Hallelujah. Praise. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? If our God is for us, then it could ever stop us. And if our God is with us, then what can Stand against? What can stand against? Come on, let's declare our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, come on, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Alam niyo mga kapatid, if we declare that God is with us, nothing can against us. Amen. As we sing this song, and we declare with your mouth that Jesus is Lord, nothing can stop us. Amen. Come on. Yeah. Hallelujah. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, come on, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Yeah, you are God, Come on, church. Give the best praise to the Lord. Come on, shout your praise. Hallelujah. Praise your name. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus, we praise your name. Oh, we bless your name, oh Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. In 1 Kings chapter 9, verse 4, it says here, "As for you, if you walk before me faithfully with integrity of heart and uprightness, as David your father did, and do all I command and observe my decrees and laws." Last Sunday, ang topic po natin is it's all about integrity. So, this morning, hindi ko po alam yung mga pinagdadaanan natin, yung laman ng ating puso ngayong umagang ito. But then, I ask everyone na kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin, let's just give it to the Lord. I-release natin sa Panginoon.
Amen po ba? Hallelujah. Last, kahapon po sabi ni Pastor Shadow, kung ano ang laman ng puso mo, yun ang sinasalamin ng yung panlabas na anyo mo, sabi niya. So kung ang puso natin ngayon is punong-puno ng galit, di ba pag konting kibot lang, nagagalit ka na. Pag yung puso natin gulong-gulo na, nabibigatan na, wala tayong ganang kumain, wala tayong ganang makipag-usap sa mga tao, or yung puso natin nangangaliwa, meaning sumasangayon na sa makamandong gawain. Sa umagang ito, sabihin natin sa Panginoon, Lord, Ikaw lang sapat na. Ibigay natin sa Panginoon kung ano yung nilalaman ng puso natin. Let's offer our heart this morning as a living sacrifice. Hallelujah. Come on, church. As we're going to lift our hands to the Lord as a sign of surrender. I-surrender natin yung puso natin sa Panginoon at this moment. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. We worship you, Jesus. Oh, hallelujah. We worship you, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus.
give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Come on, kapatid. Oh, hallelujah. We worship you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, we give our heart to you, Lord. Oh, we give our soul to you, God. Oh, hallelujah. Come on, kapatid. Kung dati, ikaw ang driver ng buhay mo, ngayon gawin mong si Jesus. Let God be the driver of your heart. Let God be the driver of your heart. And I believe that if God will be the driver of our heart, we will not be apart from Him. I believe na hindi po tayo mawawala sa Panginoon. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Let's make a commitment this morning. That Lord, I will give my heart to you, Lord. Lord, we humble our heart to you, God. Oh, hallelujah. As we are going to sing it once again. Hallelujah. Yes, this is our desire, God. Yes, Lord. Let's set it for the Lord. I give you my Yes, heart. I will take my heart. I give you my soul. I give you my heart. I give you my soul. I give you my heart. I give you my soul. I give you my heart. I give you my soul. I give you my heart. I give you my heart. I give you my soul. I give you my I give you my heart. I give you my soul. Lord, I give you my heart. Give you my soul. For you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Oh, yes, Jesus. Oh, hallelujah. We worship you, Jesus. Oh, Come on, continue to worship the Lord with your spirit and with your tongue. Just declare and say, Father, I give you my soul, I give you my heart, and I give you my life today. Hallelujah, Jesus. Oh, yes, oh God. Come on, just praise Him, worship Him, worship the King of Kings. For He is great, He is wonderful. Sabihin mo lahat sa Kanya, Panginoon, sa oras na ito, pinupurit, sinasamba kita. I worship you and I glorify your name, the name above every name. The name above every name, Father. Hallelujah, Jesus, oh God. Oh, the splendor of the King. He is clothed in majesty. Hallelujah. Oh, come on, just praise Him with your tongue. Praise Him with your voices. Worship Him with your heart. Oh, Rashala Hanase. Come on.
He wants a relationship with you today. Just declare His name. Declare His Lordship over your life. Oh, Rashala, Anase. Oh, yes, oh God, you are great, oh Father. You are great, Lord. You are great, oh God. Jesus. Oh, we call upon your name. We call upon your name. Yes, Lord. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. All the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. That trembles at his voice, trembles at his voice. Are you ready to declare how great? Come on, church. Is our God. Sing it out loud. Sing with me how You're great. And all will sing how great is our God. Come on, let's sing. You are great. How great is our God. Sing with me. You are great, Lord. Is our God. And all will sing how great is our God. Yes, oh Lord, we call for age to age He stands. Yes, Lord, the time is in your hands. It's in His hands, beginning and the end. He is the Alpha and the Omega. You are the beginning and the end, the Godhead 3 in 1. The Godhead 3 in 1. Oh Lord, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me. The Lord is great, is our God. And all will sing how great is our God. Come on, church, and we will declare the name above every name, Jesus. Name above all names. For you are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Come on, once again, let's declare you are the name above every name. Your name above all names. You are worthy of all our praises. And my heart will sing how great is our God. Yes, Lord, we sing how great, how great. Come on, church. Come on, just declare that our God is great. Oh, hallelujah. And all will sing how great, how great. Bago po natin kantayin ulit, just remember that the Lord is great. Amen. If you remember how good He is our healer, He is our provider, He is our magnificent God.
napakasaya. At we will shout at the top of our lungs that God is great. Amen. Regardless kung anong dinadaanan natin ngayon, He is still God. He is still great. Amen. He is God and He is wonderful. He deserves the highest praises and the glory. As we sing once again, as we declare that our God that we are serving is great, the God that we are serving is wonderful. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great. For the last time, let's sing. Oh, is our God. Yes, you are great. How great is our God. Oh, sing with me how you are great, Lord. No one else and all will sing how great is our God. Yes, Lord, and all will sing how great is our God. Hallelujah, yes, Lord. Everybody will sing that our God is great. Oh, la shala bala la sienda la yasondo lo yosia la handase. Father, we praise your name, our great God, our magnificent Lord, our wonderful Savior, our King, the Prince of Peace, oh God, marvelous Father. Lord, we praise you and we glorify you. We give you the highest praises. Come on, church, can we give the Lord the loudest clap offering of praise, glory, and adoration to His name? Hallelujah, hallelujah. Yes, oh God, we praise you. Yours, Lord God, yours is the glory and honor. Amen, amen. Hallelujah. Pwede na po tayong umupo. Wow, ang sarap magpuri sa Panginoon, tama? Di ba? So, hopefully sa mga nasa bahay, nakapag-worship din kayo. Di ba? Hindi kayo naabala ng ads. Di ba? Biglang may Shopee. Di ba? Ayan, so again, we have a few announcements here. Of course, I just want also to encourage everyone po na nasa live, kindly share po ang ating live video. I-share nyo po sa timeline ninyo, sa mga Facebook groups ninyo, and of course, sa mga group chats ninyo. Ayan. And kung pwede naman ninyong mention nyo na sila. Okay, so we have a few announcements here. Of course, meron na po tayong this coming July 20, meron po tayong YA gathering, yung mga kababaihan. Saan yung mga YA natin? Young adults natin dito. Patingin nga ng kamay. Ayan. Yung mga 21 and above. Saan? Ay, ayaw nila umamin. Yung mga 20 and above, meron? Ayan. So, meron po tayong gathering, meron kayong gathering this July 20 dito po sa Shalom. And of course, meron din po mga igniters na kababaihan. July 30 po ito. Dito pa rin po sa Shalom, dito sa church natin. Tawag natin dito, embassy. Di ba? Kasi tayo, ambassadors tayo. Ito daw yung embassy ng langit. Di ba? Yun sabi ni Pastor Shadow. And of course, meron din tayo yung mga YP, young people and young adult. Join po ito. Lahat ng mga kalalakihan po. Kapag ikaw po 13 years old, and above na single, you are invited po dito sa Rob's Ranch. Ayan. So, invited po kayo dito sa Rob's Ranch.
this coming Wednesday, ayan, so July 21 po ito, meron po tayong registration na 10 pesos. Di ba? Mababa pa lang yun kasi pag sumikat-sikat na yung Rob's Ranch, baka 100 na yung 100 na yung entrance, di ba? Okay, so again, I want to encourage every cell group po, everyone po na mag-attend dito. Amen po ba? Ayan. And of course, nakapag-worship na tayo, di ba? Handa na ba kayong mag-receive? Ayan. Pero bago tayo mag-receive, magbigay muna tayo sa hari ng mga hari. So let me encourage everyone to stand up. Ayan, sa mga nasa GC, we have our online, ayan, meron po dyan yung ating Metro Bank. Pwede rin po ninyong ibigay sa inyong mga cell leaders. So tignan nyo na lang po sa screen ninyo. Pwede ninyo pong isend. Okay, let's all bow down our heads and let's pray. Heavenly Father, Lord, we just want to offer to you our offering. Lord, itong seed na ibibigay namin, bawat isa dito, Panginoon, meron silang pinag-prepare. Father, help us, O Lord God, na magkaroon ng puso na laging loyal sa inyo. We just want to believe, O Lord God, as we give our offering, na Lord, yung naniniwala po kami that this seed, O Lord God, will multiply and will help other people. Lord, we believe na through this offering and ang aming mga tithes, we will become a blessing to other people. Father, hindi lang po yung sarili namin, but Father, we want to extend yung blessing po sa mga nangangailangan. And before that, Lord, we just want to ask of your mercy, Panginoon, of your wisdom on how to handle finances, on how to manage our finances, and multiply ang aming mga finances. Father, we believe, bless mo po yung bawat nandirito, yung mga young adults, yung mga young people, yung mga mothers, and of course, yung mga tatay. We believe, oh Lord God, as a family, we will grow pati din po sa finances. And we ask everything, O Lord God, and na ikaw ang maggabay sa amin. And this we all ask in Jesus' name, Amen. Your love is like radiant diamonds bursting inside us. We cannot contain. Your love will surely come find us like blazing wildfire, singing your name. God of mercy, sweet love of mine, I have surrendered to your design. May this offering stretch across the skies. These hallelujah be multiplied. Your love is like radiant diamond bursting inside us. We cannot contain. Your love will surely come find us like blazing wildfire. Nainbag nga agsapa tayo amin manan. Amen. Dagiti first time naman nga agpakita tatay ti physical gathering. At yung mga dati rin na nakipag-physical, na sabi ni Brother Ivan kanina na dati kasi unahan sa reservation. Kaya mas mabilis yung mga young people eh. Nag-aantay sila. So last Sunday, plinano namin na mas magandang kayo mga primary leaders, yung mga hinahawakan ninyo na gusto nilang magsimba. At yun ang isulat nating mga pangalan para sila na yung mga priority na mailagay naman natin. Although ngayong July lang naman ito. Next month, at least bubuksan natin muli yung first service natin. Amen. 8 to 9:45. Kaya para hindi natin problemahin. At least yung 10 to 11:30
11:30 o 11:45 ay at least may dalawang service tayo. Kasi maganda naman na at least nakakapag-adjust na kayo, hindi na kayo takot kay COVID. Amen. At nasasanay na rin tayo. At ito nga, salamat sa Panginoon na siya pa rin ang tumutulong bawat isa sa atin. Amen. At salamat din sa prayers nyo sa pagbiyahe namin from Mountain Province noong Monday till Wednesday na bumiyahe kami. At nakabalik naman kami na safe and sound. Kaya lang hindi kami kumplitong bumalik. May iniwang kaming isa, si Aji. Ikaw munang magbantay sa lolo mo. Dahil ayun nga, humina ng humina. Almost 9 years na inalagaan siya. 3 years old to 12 years old. Kaya bawi ka naman sa lolo mo. Kasi noon itong gusto niyang umuwi. Pero hindi naman niya sigurado kung kailan siya yung graduation nila. Doon sa grade 12 ay ayun, at least na yung gusto niyang makauwi rin. Kaya yon, naiwan siya. At iwan kong 1 week lang o baka tatagal pa doon na maiiwan. So, good morning Aji, kung nandiyan ka nakikipag-online, maganda rin naman mag-comment ka. At Pastor Francis, nakita ko yung dito nagko-comment ka. So, thank you kahapon sa ating mentoring. Palakpakan naman natin ang ating mentors. At matagal na gusto nilang umakyat, kaya ito nga lang yung problema natin about dito sa mga protocols at mahirap talaga ang bimiyahe. Pero at least ngayong July naman, nakaakyat sila. I think mga alas 11 ng gabi nung nakabalik na sila doon sa Bulacan. Kaya hopefully na at least magiging regular na yung mentoring na at least kahit digital na mentoring para naman at least natutukan pa rin niya tayo. Amen. At hindi namin ini-open sa lahat yung mentoring natin dahil maraming mga buto na pinakain. Kaya yung kasi pang cell leaders, primary and cell leaders only. At least mahirap naman yung mga pang bibis pa kakain sila ng mga may buto na. Mahirap baka mabilaukan sila. Yung iba baka hindi pa makahinga. Kaya pinili lang po namin, limited talaga, pati yung nakipag-physical gathering na mga kasama natin, mga pastors, mga 5-6 kami, mga other churches na nagtipon kahapon dito. Kaya nilimitahan lang namin yung attendance. At yun na lang, nag-virtual na lang yung iba. Okay, so ito po. At gusto rin naman nating batiin yung ating mga VIPs, yung mga first-timers, second, and fourth. Okay, so nakita ko dito sa listahan ng mga ushers, walang first-timers. So second time, third, at saka fourth ang mga ito. So ito yung walk-in natin, second time niya. Okay, si Maria Fatima Soriano ay yung nanay doon. So God bless. At ito naman, in-invite ni Maria Cassandra, si Denji Lakbungan, yun, sa likod. At third time, si Maria Cassandra rin nag-invite, si Luis Pangsael. Ayun, okay. So maraming kaibigan si Cassandra. Ayan. At si John Bumakil naman, invite niya si Novelin Binwick. Novelin. Okay. So fourth time po niya. At si Michael, saan si Michael? Yung apo ni Sister Edelwina. Wala ba si Michael dito? Ayun. So, in-invite niya si Jericho Velasco. Ayun, si Jericho. Okay, palakpakan natin bawat isa na nandirito. Mga second, third, fourth, at yung mga nag-i-invite din po. Okay, so God bless. At praying na I think kung ngayong taon ay talagang ito po yung mag-i-expand tayo dito. Kung matatapos ngayong taon. So, mababakbak po yan at mag-extend tayo pa ganun na style kasi wala pa po tayong pwedeng makita pa na mas maganda na mas malaki pa sana na space. Ito naman yung isa pa na pinakamagandang, very accessible pa na area. Kaya at least may mga taga Cypress UP na pumupunta rin dito. At jeepney line din yan sa taas. Okay, so pinapanalangin natin yung magkaroon din tayo ng sariling lote
Amen. Okay, para at least naman, pwede na nating patayuan pero nakikita ko pa naman na hindi pa priority muna. Mga kaluluwa muna. Pagdadami tayo, hindi mahirap na mag-raise din ng 7 digits. Amen. Okay, so panalangin din po pala natin yung district natin ay ngayong August yung target nila na mabayaran yung 4.5 million. Nakabayad na ng 9.5 million at 4.5 million lang ang balance. At yun lang, kukunti. 800 square meter lang po yun, dyan sa Buyagan. So parang ano lang yun, Bible School at konting office ng district natin under yung Assemblies of God dito sa South Central Cordillera District Council. Okay? So isama nyo rin po sa prayer ninyo dahil sa mga leaders talagang pressure din po sa kanila yon. Hindi alam kung saan manggagaling din yung kapirahan. At least na-raise naman yung 9.5 na ibayad na i-advance na. 4.5 million lang yung kulang. So alam naman natin na mayaman ang Diyos natin. Amen. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Okay, so dito po sa Ezekiel, buksan po natin yung mga Bibles ninyo. Nagdadala pa ba kayo ng mga Bibles ninyo o mga cellphone na? At Ezekiel 33 verses 1 to 11. Okay, pakilaki mo lang yan ng konti para makita naman nila. So dito ko na babasahin sa aking notes. Tagalog version. Okay, so sabi dito, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ito ang sabihin mo sa iyong mga kababayan. Kapag ipinasasalakay ko ang isang bayan, sila ay kailangang pumili ng isang bantay. Kapag natanawan nito ang sasalakay sa kanila, hihipan niya ang trumpeta bilang babala sa mga tao. Sino mang makakarinig sa babala, ngunit nagsawalang bahala at napatay ng mga kaaway, walang pananagutan ang bantay sa kanilang kamatayan. Kasalanan na nila kung mamamatay sila sapagkat hindi nila pinansin ang babala. Maliligtas sana sila kung sila ay nakinig. Ngunit kung hindi hinipan ng bantay ang trompeta, pagkakita niya sa mga sasalakay at may napatay na kanyang kababayan, ito ay pananagutan niya. Ikaw, Ezekiel, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya ay mamamatay at di mo ito pinaalam sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binigyan mo ang babala ng masama, gayon may hindi pa rin ito nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan. Ngunit wala kang dapat panagutan. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa mga Israelita ang mga inulit-ulit nilang sila'y nagumon na sa kasamaan, kaya hindi na sila mabubuhay. Sabihin mong pinapasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi nasisiyahan sa mga nasisiyahan na ang sino may mamamatay sa kanyang kasamaan. Nais kong siya ay makapagbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamamatay sa kanilang kasamaan. So, ito po ay blines po ng Panginoon ng kanyang salita. At ang gusto ko pong topic dito is about be accountable. Sabihin mo sa katabi mo, be accountable. So, yung sabi nating accountable ay answerable, liable, or ito po ay responsible. So kung titingnan po natin yung background po nitong text na ito, si Ezekiel po ay exile po siya doon sa Babylon. At siya po bilang pinili ng Diyos bilang isang propeta dito sa mga exile din na mga Hudyo na mga kababayan niya. At dito po yung Jewish captive po dito ay makita po natin yung tatlong stages po ito. Yung pagkakautibo po nila na sila po ay kinautibo ng under Babylonian Empire ni King Nebuchadnezzar. Siya po yung that time, siya po yung King of Kings, hari ng mga hari. At ito po yung first stage po na pag-conquer niya doon sa Judah
ay talagang kasama po doon si Daniel at yung kanyang mga kaibigan. So hindi na po totally, hindi na pa niya sinira yung mga lumaban sa kanila, pinatay nila. Yung hari, dinitron niya, pinalitan niya yung hari. At ito nga po, kinuha yung mga slaves, captive na mga Jew. Yung mga royal na mga tao na ito, kasama sina Daniel at yung kanyang mga kaibigan, yung mga makita nilang very potential na tao at dinala doon sa kanila, doon sa Babylon. At para i-train nila, para maging sila po ay magsiserve sa kanila. Turuan sa kanilang mga lingwahe, ano ba yung kanilang mga culture doon, mga ugali doon, ay talagang ito yung ituturo sa kanila para mag-serve doon sa Babylon. At yung second stage po na ito ay 10,000 po muli yung kinuha nila. Nabasa niyo po doon sa Last Kings, Second Kings at saka doon sa Chronicles. At iso po ay kasama na doon po si Ezekiel. At yung panghuli po na pag-atake nila muli sa Jerusalem, ito na po yung totally na dinestroy nila, sinira po nila yung Jerusalem na ito at saka yung mga temple na talagang ginawa ni Solomon ay talagang sinira nila. Na sabi natin napakagandang templo na yon. So sirang-sira po, sinunog nila at talagang wala na po yung makita natin yung mga pinakamahihirap lamang na tao, yun po yung iniwan ni King Nebuchadnezzar. Naglagay lang siya ng governor na mag-govern doon sa land na yon. Kaya ito po ay nadala po sila doon sa Babylon at ang daming ginamit ng Diyos na prophet, mag-warning dito sa mga kings na dapat matuto na sila doon sa Northern Kingdom, itong kingdom ng Israel na itong mga 11 tribes na ito, at 10 tribes na ito. At nag-serve sila mga Diyos-Diyusan, ay marami mga propeta na nag-warning sa kanila, hindi sila naniwala until that time na itong si King Hezekiah ng Israel ay nadala po sila doon sa Assyria. At ito pong kingdom ng Judah, itong Southern Kingdom ay ilang pang mga kings ang dumaan na naging hari pa dito bago sila maging exile doon sa Babylon. So mayroong mga prophet na inilagay ng Diyos na magbigay sa kanila ng mga warnings na kung mag-serve kayo ng mga Diyos-Diyusan, ay talagang kalimutan nyo akong Diyos ninyo, magpapadala ako ng mga other nation na magkakanker sa inyo. Ganun po ang nangyayari. Kaya makikita natin na pag maganda ang buhay nila, nakakalimutan na nila nila ang kanilang Diyos. So, ito na, mag-serve uli sa mga Diyos-Diyusan, at pag sila'y kinanker ng other nations, pinahirapan sila, iiyak sila sa Panginoon na talagang hihingi ng tulong. Ayan, i-deliver muli sila ng Diyos. Kaya ito po, nagsawa na ang Diyos sa kanila paulit-ulit. Kaya nagbigay siya ng mga prophets na magiging exile sila doon sa Babylon for 70 years. Sabihin mo, 70 years. Biruin mo na. Talagang doon na. Hindi na lang, ilang taon na lang, babalik-balik niya nangyari. Yun na, 70 years na ang mangyayaring pagiging exile nila doon sa Babylon. At ito nga po ay si Ezekiel ang propeta na kanyang ginamit dito doon sa Babylon. So dito po, makita natin yung be accountable. Ulitin mo sa katabi mo, be accountable. So ito po sa verse 6 na yon, sinabi dito, ngunit kung hindi hinipan ng bantay ang trumpeta pagkakita niya sa mga sasalakay at may napatay na kanyang kababayan, ito ay pananagutan niya. So dito po na hold the watchman accountable. So ito pala, sa kanila noon ay ito pong every kingdoms kasi o mga cities ay nilalagyan po nila ng mga walls. Hindi lang po ordinaryong wall, matataas na wall at makakapal para po pag may other na nation na mag-conquer, hindi po nila madaling i-conquer yung city na yon o yung isang kingdom. At ang ginagawa po nila doon ay napakataas, mayroong ilalagay na watchman. Sa gabi ay talagang yun ang tagabantay. Tinitingnan niya talaga, at least nakikita niya kung may darating man na mga intruders o atake sa kanila na kaaway, at least magbibigay kaagad ng warning. So gagamitin niya yung horn, yung trumpeta, at least lahat na mga tao, pag narinig nila yon yung warning,
handa sila. So ito pong mga sundalo na ito ay from 20 years old pataas na mga kalalakihan. Ito po yung mga pinili nilang mga maging sundalo. Kaya ito, at least pag narinig nila yung warning na yon, maghanda-handa na sila. Nya. So kahit masarap ang tulog nila, o humihilik, nya, agur-urok, kung talagang pag nangagda, warning, dapat ihanda kaagad yung gamit nila panglaban. Siyempre, wala pa namang mga bomba noon. Ba? Tirakit noon, mga pana, mga espada, ano pang pwedeng kagamitan nila doon na pwedeng gamitin nila noon. At ito nga po, yung watchman na ito, siya yung magbibigay pag may nakita siyang distraction na darating, ay bibigyan na kaagad ng warning itong mga tao. At kung hindi siya nagbigay ng warning at nakita niyang may danger na dumarating o kaaway, responsible po siya doon sa bagay na yon. So siya po ang sasagot. Siya po ang talagang haharap doon na talagang buhay niya ang katapat. Kung titignan po sa New Testament sa Roman Empire, yung mga jail guards, pag yung binabantayan nilang mga bilanggo ay nakatakas, hindi po sila matatanggal lang sa trabaho. Buhay rin nila yung katapat. Mabasa niyo po doon sa chapter 12 ng Acts, itong si Simon Peter na lumabas doon sa bilangguan. Biruin mo na apat na sundalo, ilan yung pintuan yun? 4 to 16 yun. At basta na lang na inilabas siya ng anghel na wala man lang hindi naramdaman ng mga sundalo. Panghuli, nagbukas yung gate at lumabas siya. Ayun, inimbestigahan nila paano nakalabas itong Pedro na ito. Dahil ayun, nagpipreach uli sa labas eh. Ayun, wala naman. Pwede na, tinanong lahat itong mga sundalo, talagang sabi nila, nakabantay naman sila. Pero ang nangyari po doon ay talagang pinatay po silang lahat. So, yun po yung katapat sa kanila, buhay po nila. So, dito po yung watchman ay talagang responsible siya sa dugo nitong mga tao na kung minakita siyang warning na dumarating at hindi siya nag-warning at mamamatay yung tao, siya po ang sasagot po dito. So, likewise po sa kingdom po ng Diyos, sa mga propeta o preacher o believer, bilang mga mananampalataya, tayo rin po ay may accountable din po tayo sa ibang mga tao. Hello? Pati rin po sabihin natin sa kahit sabihin mo na believer, mananampalataya yan pero naging lukewarm. Hello? Nakaka-try na ba kayo magkape ng lukewarm? Hindi mainit, hindi masyadong mainit, hindi naman masyadong malamig. Ay napakahirap po yung Kristiyanong lukewarm. Hello? Nabasa niyo po doon sa Revelation ay nangyari sa Efeso. Ang init-init nila nung una sa Panginoon. Pero pagdating na ng time, kaya mga pagsubok sa buhay, yung pananampalataya na po nila, naging lukewarm po sila. At winarningan sila ng Panginoon doon. At ito po yung responsibility rin natin na accountable din tayo sa mga pwedeng kaibigan natin, kakilala mo, matagal na kasama mo, ay lumamig sa Panginoon, ay kung ikaw naman ay nalaman mo o alam mo naman at nakikita mo naman, dapat paalalahanan mo siya. Hello? Yan po yung time na first time nag-join sa prayer natin, ay talagang matagal nakasama rin naman natin siya. At makita mo talaga yung spiritual life niya, umiiyak niya. Talagang namimiss niya raw tayo at makita mo talagang lumamig ang kapatid na ito. So ito po na tayo rin po ay responsible din sa mga kapatiran natin. O yung kapatid mo na alam mong mananampalataya yan pero lumalamig na at umaalis na sa Panginoon, bigyan natin sila ng warning. Paalalahanan natin sila. Amen. Amen po ba? Pwede bang tapikin mo yung katabi mo? Kumusta ka? Tingnan mo siya sa mata. Tingnan mo nga. Kumustahin mo. Hawakan mo nga yung kamay kung hindi yan lukewarm. So
So dito rin po na bilang mga mananampalataya, yung responsibility rin po natin, palagi po natin itong sinasabi na maging witness din po tayo sa mga taong wala pang relasyon sa Diyos. Amen. Nasabi nila, may religion naman sila, pero makita mo naman ay walang relasyon sa Panginoon. Pag-usapan nyo about sa salita ng Panginoon, wala, parang lumalayo o di kaya umaalis. Parang walang gana. Pwede bang iniiwasan pa? So ito po yung responsibility natin mga kapatid. Amen. Na sabihin din sa kanila. Sa pong kapatid, meron po kaming chat box na mga nilagay nila doon, 89ers. Hindi ko kasi alam kung saan ako eh. Sabi nila, saan kang batch? Dalawa. Batch 89, batch 88 at saka batch 89. Mga batch 88 kasi nung elementary ako, nag-graduate ako ng maaga. Kaya, di ba magka-batch tayo? Sabi nila sa akin. Sabi ko, oo. Yung mga 89 naman, graduating kami sa high school, maaga rin ako nag-graduate, kaya sabi nila, mag-batch namin tayo. Oo. So doon po ay, itong kapatid na ito, at least, wow, natuwa sila. Alam nila, nagpastor ako. At ito isa rin na kasamahan ko rin na pasaway din sa school, naging believer din. At magandang opportunity na at least doon ka mag-share. Magbato ka doon ng mga verses. At least makita mo talaga kasi meron yung time na minsan meron lang chat box na condolence pag may patay. Sabi nila, we are praying yung mga namatayan, pati rin daw yung namatay, pinapanalangin daw nila. At itong kapatid na ito na naging believer din na sa abroad, sabi niya magandang magtandim tayo. So mag-share tayo sa kanila ng word at dito natin ibahagi sa kanila. Sabi ko, oo. Pero yung schedule lang na araw na yan, talagang meron akong hinawakan na cell group, hahabol ako. At umpisan mo, babak-upan kita. So meron naman mga less than 10 nag-a-attend. Sumasama naman sila, kumustahan. After that, about yung word na, may share na yung word. Hanggang sa siyempre every Saturday yun eh. So, instead na dumadami, paunti ng paunti. Hanggang sa maubos na, wala na. Kaya nag-share ako, sabi ko sa kanya, tuloy pa rin natin. At nung mag-share ako, siyempre nag-prepare ako ng about salvation message. So, nung nasa Zoom na kami, buksan mo na, ba't wala naman sila? Siya lang mismo, believer din naman yung tao na yun, kasama ko. At sabi ko, sige, isave mo para isisend din natin sa kanila. So makita mo talaga yung tao, pag kuminsan, may problema, pinapanalangin kita, parang sasalita lang. Hello. At nung sabi noon na it's about ito, pag-usapan natin salita ng Panginoon, yes. Pero nung hindi pa tumagal ay talagang nawala na sila. Sabi ko, hindi pa rin sayang. Hello. At least ginawa natin yung part natin, i-share natin yung word sa kanila, nasa kanila na rin yung desisyon. At yung tao kasi makikita mo pag maganda yung buhay, okay lang. Pero pag darating na yung time na bumagsak na yung tao, may problema, malapit nang mamatay, o di kaya may sakit, ay talagang mangyak-ngyak yan na lalapit sa Panginoon. Kaya ang sarap pong mag-share sa mga tao na talagang dati matitigas ang ulo at nung alam na nilang sinabi ng doktor, ganito na yung buhay mo, ang sarap mag-share sa kanila. Lahat. Hello. Opo, itong dalawang pamangkin ko po ay yung isa may cancer, yung isa may kidney, ay talagang sabi ko, isigurado na ninyo yung buhay nyo sa Panginoon. Bakit gusto nyo pang mabuhay? Maganda yung mamatay, huwag katakutan. Sabi ko, mangyak-ngyak eh. At sabi niya, gusto pa ko kasing makapag-aral, magtapos. Maganda yung pangarap niya. So, hindi na natin alam hawak yung buhay natin. Pero, ang number one dito, isigurado natin yung kaluluwa natin sa Panginoon. Ang kamatayan, hindi kinakatakutan niya kung talagang yan na yung takdang araw mo, takdang oras mo na darating talaga. Pero pag i-extensyonan ng Panginoon yung buhay mo, dapat makipag-usap ka, makipag-bargain kayo sa Diyos na talagang mag-serve kayo sa Kanya. Uncle. Yun, lumakas po eh.
tinigil yung pagkikimo, lumakas na. Ayun, bumalik na rin sa dati. Sabi ko, nakakalungkot talaga yung mga tao talaga pag, ayun, may dinaramdam o talagang alam nila na sinabihan ng doktor na ganito na yung buhay, mangyak-ngyak, pero pag na-extensyonan ng buhay, wala na. Eh sabi ko, anong silbi rin na sinasama namin kayo sa panalangin na ganito rin na hindi rin ginagawa yung part ninyo. Sinisira nyo rin yung katawan ninyo. Eh. Alam nyong bawal yan. Sinabi ng doktor, ginagawa nyo pa. Ito po ang mahirap. Pero at least gawin pa rin natin yung part natin. Amen. Amen. So ito po, na-accountable tayo sa kanila, ibahagi yung dapat, lalo sa mga walang relasyon sa Panginoon, at sila rin ay accountable din sa harap ng Panginoon kung ano rin ginawa nila sa buhay nila. Hello, lahat po tayo, bawat isa ay tatayo rin po sa harapan ng Panginoon. Ano ba yung ginawa mo nung ikaw ay nabubuhay sa balat ng lupa? Sabi po ni Miles Monroe na the greatest tragedy in life is not death, but living without a purpose. Ulitin ko, the greatest tragedy in life is not death, but living without a purpose. So alam ba natin yung purpose natin, bakit tayo nabubuhay dito? Tanungin mo yung katabi mo, alam mo ba yung purpose mo? Hello? So accountable po tayo talaga. Bahagi yung salita ng Panginoon sa kanila. 2 weeks ago, tumawag yung aking nanay. Bakit po talagang plinano namin na at least kailangan pupunta tayo. Pasyalan natin yung yung tatay mo, yung father-in-law ko at saka mother-in-law. Kasi palaging balita, sa ospital, pabalik-balik. At least pupunta rin tayo sa aking kapatid, sa aking nanay din doon sa Lipanto. So yung nanay ko tumawag po doon na 2 weeks ago, talagang nag-aalala. Sabi niya, paano na tong kapatid mo? Madandanagan na klaunay. So sabi ko sa kanya, bakit ka mag-alala? Eh siya naman ang may desisyon dyan. Winarningan na siya ng doktor na pagbabalikan pa, yung bisyo niya na yan, ay talagang mamatay na siya, tinamaan na yung mga liver niya, mga internal organs niya. Kaya ko pinadala dyan. Dahil yung misis niya palagi nai-stress daw, siyempre stroke yung misis, 2 anak, ganito pa yung sakit. Kaya pinasundo ko sa pamangkin na talagang dalhin dyan para mag-focus na at least magtrabaho. At maganda naman yung time, nagpo-post na nagtatrabaho, pero yun, binalikan pa rin yung pag-iinom. Buti sana kung tapos na yung trabaho, mag-inom sa hapon, hindi naman. Umaga, nag-iinom, pag ninaimunawan, nag-inom manan. Magkakatok daw sa hating gabi sa mga store. Sabi ko, ganyan din ang ginagawa ng tatay natin, hindi pa natuto. Kaya sabi ko sa nanay ko, huwag kang mag-alala. Ay, huwag ka nang mag-alala sa kanya. Ilang beses nang naitakbo sa ospital na ganyan, maghuhukay na lang tayo ng butas. Para at least habang buhay pa, makikita niya kung saan na natin ililibing. So medyo natahimik ang nanay ko. Talagang seryoso ako nagsabi. Alam naman niya mas magandang maghukay na lang tayo habang malakas pa. At totoo talagang nag-iisip na ako na magre-request sana ng kabaong dyan sa Beyond the Sunset. Marami kasing mga youth na kabaong Pumili pa nga ako noon ng pinakamagandang kabaong na nag-expose ng 3 months. So iniisip ko yun na maganda kayong magdala na lang pa. At least makita niya may kabaong pa. At least baka, ayan na. Tinawagan ko rin yung pamilya, tawagan nyo na yung tatay nyo. Gusto nyo bang balik ko ulit dyan sa inyo? Wala na. Uncle, sawa na kami. So, okay, tawagan nyo yung tatay nyo o di kaya pasyalan nyo. Baka yun na yung panghuling makita nyo yung tatay ninyo. Sabi ko sa kanila, oo, uncle. Salamat naman, itong week na pumunta kami ay nagungar. Malakas. Picture-picture kami. At sabi ko, inaalalahanan muli. So, iwan natin mga tao, minsan at least, naririnig naman nila yung salita ng Panginoon, ilang beses pinaalalahanan mo, oo. Pero walang makita talagang application. Hello? Ilang taon lang niya, 53 years old lang Kung mamamatay, napakaaga naman.
Mas maaga pa sa tatay namin. 56 yung namatay yung tatay namin. Siya 53 kung sakaling namatay. At salamat pa naman buhay. At ito po, na gawin natin yung part natin na at least bigyan sila ng warning na sa kanila na yung decision kung anong gagawin nila. Hello? Kung susunod ba sa salita ng Panginoon o gawin pa nila yung gusto nila, at least accountable siya sa buhay niya pag siya harap din sa Panginoon. Pero tayo, at least kung ginawa naman natin yung part natin, ay hindi tayo accountable sa Diyos. Amen. So ito po yung challenge sa atin mga kapatid na alam ko po na meron yung mga sa family natin na wala pang relasyon sa Panginoon. Ito na po yung time na ibahagi rin natin sa kanila. Amen. Sabi ko po na unang umuwi po si Ivan sa Basaw, alalaanan mo yung lolo mo. Sabihin mo sa kanya muli yung relationship niya sa Panginoon. Yun, at least follow up lang nung pumunta na po kami doon. At yun, no, after nang umuwi kami, tinakbo uli sa ospital. At yun nga, si Aji ang nandoon na nagbabantay. So ito po na ako'y nabibless din sa mga kapatiran nitong ginagawa po natin na LC Soul natin, training natin, lalo sa mga Soul 1, 2, 3, ay talaga may challenge din po. Hindi lang po post-post yung nandoon sa chat box natin. Sila po ay talagang may sinasamahan ng kanila mga cell leaders para makapag-open po doon ng cell group. At yung purpose po doon ay invite yung mga kaibigan nila at doon din po ma-share ang salita ng Panginoon. Amen. So kaya po may nagpo-post tayo doon sa chat box natin sa Shalom. At I know na ako'y naniniwala na magagaling din kayo mag-invite dahil marami rin kayong mga kaibigan. Amen. Amen. Nga si Kevin, at least nung na-invite din siya from Palali, may mga na-invite din siya mga kaibigan niya, at least nakakapagpunta sila. So, praying na at least kung kahit man pupunta sa abroad itong si Kevin na ito, yung mga na-invite niya ay magpapatuloy din. Amen. Wala akong narinig sa invite na nag-amen. Okay, so ito po na verse 7, makita natin sabi dito, ikaw, Ezekiel, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. So ito, sabi in the Old Testament, ginagamit po ng Diyos yung propeta. Dahil ito nga ang request ng mga tao nung maibaba yung law sa mga Israel kay Moses ay talaga diretsang nakipag-usap muna ang Diyos sa kanila, natakot sila Kaya kung pupwede, sabi nila ay ikaw na lang sana ang kausapin ng Diyos at ikaw ang kakausap sa amin. So ganun nga ang nangyari. Yung request nila ay granted. Kaya prophet yung mga ginagamit ng Diyos in the Old Testament. At dito rin ay talagang yung sabi ko kanina, ang Diyos ginamit niya itong si Ezekiel na siyang ginawa niyang watchman dito sa kanyang mga chosen people na ito. So God made you a watchman. Sabihin mo sa katabi mo, God made you a watchman. So ito po na ini-emphasize ng Diyos kay Ezekiel na maging faithful siya na propeta ng Diyos, na hindi siya tatalikod dahil ang dami ring mga nagtumatayo mga propeta, pero sila po yung mga false prophet that time. Dinisib nila po yung mga ibang hari na yung gusto lang na magagandang sabihin na sabi nila, huwag kayong mag-submit sa hari ng Babylon. Talagang hindi tayo mabubuhay sa kanila. Pero si Prophet Jeremiah, sabi niya, dapat mag-submit kayo sa propeta ng mga Babylon. Mabubuhay kayo, doon na rin kayo mag-aasawa rin. At para kayo magpatuloy, pero hindi, ang pinakinggan ng mga hari, itong mga sinasabi ng mga false prophets. Pero nangyari po doon ay kasiraan po nila. Si Haring Sidikia na last king ng Southern Kingdom, tinanggal po yung dalawang mata niya. Pinatay yung kanyang mga anak muna. Biruin mo, napakasakit na makita mo bilang ama, napatayin yung mga anak mo. Tapos tatanggalin pa yung dalawang mata mo. So ito nga po na makita natin na God made you a watchman ang sinabi dito. So ito po mga kapatid, tayo mga believers at bilang mga pastors, ministers, ito rin po yung part namin. Na bakit ay talagang
nagbibigay din ng mga message, sabi natin sermon, kung minsan nga nakalimutan namin yung mga iba pang mga sermon namin. Ay talagang makikita mo sana kami po ay nalulungkot na kung minsan nagbibigay ka ng sermon din, makikita mo rin yung tao ay amen ng amen, pero 'pag wala ring pagbabago, nakakalungkot po. Hello? Maganda po kahit sabihin natin konti ang sermon na napakinggan ninyo at ia-apply din niyo. Wow, praise the Lord. Dahil accountable din po kami sa Diyos. Bilang mga shepherd na magpapastor sa mga tupa, at kung kayo rin po ay nawala, at kami rin po ay responsible sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi ko, ako'y nagpapasalamat nga sa mga primaries natin na kasama na sa ministry. At least, hindi ko po mapuntahan kayo sa mga bahay-bahay ninyo. At least, nandiyan sila. Silang mga primary leaders ninyo. At least, pwede nyo ma-open yung mga problema ninyo. Kaya po ang ginawa natin, at least yung mga babae, sila rin ang tututok sa mga kababaihan. Yung lalaki, tututok din sa mga kalalakihan. Amen. Amen po ba? Kasi napakahirap naman dito sa simbahan. Halimbawa, si Dayan may problema. May problema ako, sasabihin lahat sa inyo. Baka yung iba, may sakit pa yung mabilis magkalat. Ganito pala si Dayan. Doon pa lang problema niya. Wala na, naging chismis na tuloy. Ha? Pero doon sa cell group ninyo, at least mapagkatiwalaan yung cell leader ninyo, pag yan man ay mga confidential na mga problema, at least kung ano man yung pwede niya ma-advise, naiupin mo yung kabigatan mo sa kanya, at least kung ano man maitulong niya, at least makakatulong din po. O dun sa mga grupo ninyo dahil pwede kayong magkakilala, nag-open na yung bawat isa at dyan pa ma-encourage. Amen. Okay. So verse 11 sabi po dito, sabihin mong pinapasabi ko na kung na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos ay hindi nasisiyahan ng sino may mamamatay sa kanyang kasamaan. Nais kong siya ay magbagong buhay. Sabihin mo nga magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Sabi natin, makikita natin na ang Diyos natin ay merciful na Diyos. Yeah? Amen. Totoo po na God is love, pero talagang ang Diyos din po ay mag-ano rin po ng judgment sa mga taong ayaw maniwala. Hello. So dito po, no pleasure in the death of the wicked. So ayaw ng Diyos, wala siyang pleasure sa makita niya itong mga namamatay na hindi rin nakakilala sa Kanya. Gusto ng Diyos na dapat bawat isang nilalang nilikha niya ay talagang lalapit sa Kanya. Amen. Ayaw niyang mamamatay sila sa kasalanan. Dahil alam po natin na may destination din po yung kaluluwa natin. Okay lang sana kung iba yung katawan mo at iba rin yung kaluluwa mo doon sa kung yung mapupunta sa impyerno ay siya ay magsasuffer. Ikaw naman yan eh. Hello. Kaya huwag kayong maniwala. Sabi nila na basta mamatay daw yung tao ay wala na. Merong pupuntahan po yung kaluluwa natin, dalawa lang. Sabi mo sa katabi mo, dalawa lang. Wala pong purgatorio. Kaya hindi po natin pinapanalangin yung mga patay. Bakit kung nasa langit pa, bakit maililipat pa? Saan nilipat? Ba? May lugi pag ganun eh. Kaya nagtataka sila, bakit daw pag may patay, pag magmimisa daw yung mga pastor ay yung mga buhay daw ang minimisa, sinisirmunan. Hindi raw yung patay. But yung pari raw ay yung patay ang sinisirmunyahan. May lugi pag ganun eh. Yung Biblia po, doon po tayo nagbe-base. Amen po ba? Hindi po natin pinapanalangin ng mga patay. Hello. Kung bakit, kung minsan pumupunta tayo, sabi ng iba, siyempre alam naman natin yung religion nila, bigit may pasyam sila, pumupunta tayo pero nagsishare tayo ng word of God sa kanila para sila ay makakilala pa sa Panginoon. Amen. So ito po sa 2 Peter 3:9, sabi rin po ni Peter dito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak,
kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So ito po na bilang mga mananampalataya, believers, hindi lang po kami mga pastors, dapat yung desire din po natin ay repentance din po nitong mga taong wala pang relasyon sa Panginoon. Amen. Pwede bang tayong lahat ay tumayo? Ito po, buwan, sabi ko na it's about values. Yung pinag-uusapan po natin ay dapat po na i-value din natin. Na mayroong accountability na binigay ng Diyos na bawat isa sa atin na ito rin po yung isa na dapat yung mga makita natin na wala pang relasyon sa Panginoon ay dalhin natin sila sa Panginoon. Amen. Makita natin na mga kapatiran na lumamig na o tumatalikod, lumalayo na sa Panginoon ay tap natin sila. Kumustahin natin sila. Amen po ba? Dahil nakita po natin, i-value natin itong mga kaluluwa na ito. Ako po ay na-challenge at napapaalalahanan pag may palagi nababalitaan akong namamatay, nakikita, lalo sa Facebook, di ba, sa social media, makita mo yung tao pag may kandila, siguradong namatayan. Halos sunod-sunod nga makikita mo, condolence na. Nagtatanong ng iba, sino yung namatay. Talagang hindi natin alam yung buhay. So ako'y na-challenge talaga na, minsan pag ako'y na-discourage, ay yung buhay talaga natin, hindi permanente dito sa lupang ito. Hello? Marami tayong mga pangarap dito sa mundong ito, pero hindi permanente. Mga bagay din na meron sa atin, material na bagay, hindi rin natin madadala. May-enjoy lang natin pag nandito tayo sa lupa. Pero ito po yung challenge natin na dapat na makita po natin yung mga wala ring relasyon sa Panginoon ay pakilala natin ng Panginoon sa kanila. Magkaroon sila ng relasyon sa Panginoon dahil oo nga, nasa kanila na ang lahat. Pero pag wala ring relasyon sa Panginoon, ito po yung nakakalungkot. Pero pag nasa kanila na ang lahat dito sa mundong ito at meron pa sa kanila si Kristo, wow, praise the Lord. Amen. Hello. So ito po na maging accountable po tayo sa bawat isa. Sa kapatiran natin, sa mga pamilya rin natin na wala pang relasyon sa Panginoon. Huwag tayong mahiya. Sabihin sa kanila yung salita ng Panginoon. Meron at meron mang rejection, pero palaging isipin mo, hindi ka ang nire-reject, pero ang Panginoon. Basta ginawa mo yung part mo, si Ezekiel, gagawin niya yung part niya. Pwedeng masakit man na pakinggan nito ang mga tao. Ipipersecute siya, buhay niya ang kapalit, pero gagawin pa rin niya. Dahil responsible din siya sa harapan ng Diyos. Ayo po ay manalangin, mag-meditate lang po tayo. Isipin pa po natin yung pwedeng kapamilya natin, anak, magulang natin na pwedeng nakakilala sa Panginoon at sila ay tumalikod. At ito na yung time na paalalahanan natin, kumustahan natin sila. Pag makita rin naman natin yung wala pang relasyon sa Panginoon, ito na rin sana yung time pag meron tayong opportunity na sabihin sa kanila yung salita ng Panginoon, gawin natin. Huwag pa tayong magantay na kung sila'y wala na. Hello. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. So God. Come on, mga music team, mag-awit kayo. And after that, tayong mananalangin. Yes, Lord, as we offer our lives. For Jesus, I believe in you. I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth, for you alone are the Son of God. All the world will see you are God. You are God. Come on, can we sing this song? For Jesus, I believe in you. I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth, for you
of the earth, to the ends of the earth. Yes, Lord, to our families of the earth. For you alone are the Son of God. All the world will sing. You are God. You are God. Oh, it's our lives, Lord. Thank you, Lord Jesus. It's our lives. Come on, makipag-usap tayo sa Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Oh God. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na muling palaging nagpapaalala bawat isa sa amin. Nagbibigay ng warning kung ang pinupuntahan namin ay para sa ikakasira namin. Oh, tulungan mo po bawat isa sa amin, Panginoon, na gawin po namin yung part namin bilang iyong mga anak, na hindi mo lang kami niligtas para kami dalhin mo sa langit. At meron din po kaming responsibility na ibinigay mo, Panginoon. At gawin po namin. Tulungan mo po kami, Panginoon. At rin po yung mga taong lumamig dahil sa ganitong pangyayari, yung iba na wala ng trabaho, yung iba na depressed, kung ano mga bagay pa na mga problema na dumating sa buhay nila. Tulungan mo po sila, Panginoon, na ito po yung mas lalo pang kakapit pa po sila sa iyo, na hindi sila aalis. Yung mga taong wala pang relasyon na pwedeng kapamilya namin, kapatid namin, magulang namin, ay ibahagi po namin ang iyong salita sa kanila. Yung part namin, gawin po namin, at ikaw pong magkukonvict sa kanila. Para pagdating man ng araw, wala rin po kaming pagsisisi. Wala kang hanapin sa aming mga kamay, Panginoon. Oh, thank you, Lord Jesus. I-bless mo po bawat mga nanay, tatay, mga lolo, lola, mga kabataan, babae, lalaki, mga bata pati po nasa kanilang mga bahay. Tulungan mo po bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw po ang nakakakita sa future po namin. Ang mundo po namin ay pasama ng pasama. Pero Panginoon, hindi po kami aalis, hindi po kami bibitaw sa iyong kamay. Mas lalo pa kaming lalapit sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Praise God from home. All blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Hallelujah. Iyat yamas patuloy nga mga iyat tunggal may sa kadatayo. Kasama ti parabol niya po ti Yesu Kristo patuloy nga madda kadatayo. Ganti panakikat kadwa ti Espiritu Santo so kadimanan ti kumuyog kadatayo ken amin nga anak niya po Dios kunada iti amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless po.
praise on. I put my praise on. I put my praise on. I put my praise on. Let the earth be filled as your beauty revealed. Oh, the life you made, every void disappeared from the heights to depths. Lord, your love connects all the artistry.